Sa paglabas nila mula sa barangay Salab, tumahak sina Odie at Jake sa isang daan na patag ngunit malagkit, tila may dugo sa ilalim ng lupa. Sa dulo ng daan, bumungad ang baybayin ng dugo, isang dalampasigang pulang-pula ang buhangin, at ang alon ay mabagal, parang may dinadalang alaala. Tahimik ang paligid. Walang sigaw ng ibon, walang halakhak ng bata, walang huni ng hangin. Tanging ang tunog ng alon ang naririnig, paulit-ulit, mabagal, parang bulong. Si Jake ay nauunang naglakad, hawak ang panyo mula sa barangay Salab. Sa bawat hakbang, tumitingin siya sa paligid, sinusuri ang mga bahay na yari sa kahoy at tela, nakatayo sa gilid ng tubig. Walang tao sa labas, walang ingay, parang lahat ay natutulog o nagtatago. Tahimik dito, bro, bulong ni Jake. Pero parang may nakamasid. Tumanggo si Odie. Hindi siya nagsalita. Sa kanyang dibdib, nakasabit ang pendant na may balahibo ng wakwak, tela ng tanda, at batong may ukit ng panaginip. Sa ilalim ng araw, kumikislap ito, parang nagbababala. Mula sa isang bahay na yari sa kahoy na may pulang tela sa bubong, lumabas ang isang matandang lalaki. Payat, mapatla, at may pulang tela sa leeg. Hindi siya nagulat, hindi rin siya natakot, tumayo lang siya sa harap ni Odie at Jake, at nagsalita. Kayo ang mga anak ng kasunduan. Pero dito, hindi alaala ang sinusubok. Dito, ang katawan ang nagsasalita. Lumapit si Odie, hindi nag-aalinlangan. Anong ibig mong sabihin? Ang Yangga ay hindi halimaw. Isa siyang tanong, isa siyang pagbabago. At kung hindi mo kayang pangalanan ang sarili mo, siya ang gagawa niyon para sa iyo. Sa gitna ng baybayin, may isang bato, malaki, may kantab, at may mga ukit ng katawan, kamay, mata, bibig. Sa paligid nito, may mga bakas ng paa na tila hindi pa natatabunan ng alon. Ngunit walang tao, walang tunog, walang galaw. Lumapit si Odie, hinawakan ang bato. Mainit, parang may pulso. Sa kanyang isip, may biglang sumagi, isang imahe ng kanyang ina, nakatayo sa baybayin, nakatingin sa kanya. Pero ang mata nito ay pula. At ang balat, parang nabiyak. Sa likod ng matanda, lumitaw ang isang babae, payat, mapatla, at may mata na pula. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita, pero sa kanyang balat, may mga bitek. Sa kanyang bibig, may ngiti na hindi masaya. Si Jake ay napaatras. Bro, parang hindi na siya tao. Tumanggo si Odie. Baka dati, tao siya. Pero ngayon, baka hindi na niya alam kung sino siya. Sa baybayin ng dugo, hindi ang alon ang nagdadala ng panganib, kundi ang katahimikan. At sa katahimikan, may tanong, kung ang katawan ay nagbabago, sino ka pa kapag nawala ang pagkakakilanlan mo? Sa ikalawang gabi sa baybayin, tahimik ang paligid. Ang alon ay mabagal, parang may dinadalang bigat. Si Odie ay nakaupo sa gilid ng tubig, nakatingin sa pulang buhangin na tila may buhay. Sa kanyang dibdib, ang pendant ay kumikislap, hindi sa liwanag, kundi sa init ng loob. Si Jake ay nasa likod niya, nakatayo, hawak ang panyo mula sa barangay Salab. Napansin niyang hindi na kumikibo si Odie. Hindi rin siya tumitingin, parang may kinakausap na hindi nakikita. Bro, ayos ka lang? Tanong ni Jake, bahagyang lumapit. Hindi sumagot si Odie. Sa kanyang isip, may tinig, hindi boses, kundi bulong. Hindi salita, kundi alaala. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Odie. Sa kanyang panaginip, tumatakbo siya sa baybayin, hinahabol ng mga anino na may mukha niya. Sa bawat hakbang, may nawawalang bahagi ng katawan, una ang kamay, tapos ang tinig, tapos ang pangalan. Sa panaginip, may isang nilalang na nakatayo sa gitna ng tubig. Mapatla, may mata na pula, at balat na tila nabiyak. Hindi ito sumisigaw, hindi rin ito lumalapit, pero sa kanyang presensya, naramdaman ni Odie ang pagkalito, parang hindi na niya alam kung sino siya. Pagkagising, napansin ni Jake ang pamumula ng mga mata ni Odie. Hindi ito pagod, hindi rin ito luha, parang may apoy na unti-unting lumalalim sa loob. Bro, yung mata mo, parang hindi ikaw, bulong ni Jake. Tumitig si Odie sa kanya, tila naguguluhan. Sino ako? Lumapit muli ang matandang lalaki mula sa unang gabi.
Sa kanyang kamay, may hawak siyang sisidlan ng asin at dugo. Ang Yangga ay hindi halimaw. Isa siyang salamin. At kung hindi mo kayang kilalanin ang sarili mo, siya ang gagawa niyon para sa iyo. Inabot niya kay Odie ang sisidlan. Simulan mo ang ritual ng pagkilala. Bago ka tuluyang mawala. Sa baybayin ng dugo, ang pagbabago ay hindi palaging nakikita. Minsan, ito ay nararamdaman. At sa bawat damdamin, may tanong, kung hindi mo nakilala ang sarili mo, sino pa ang lalaban para sa iyo? Sa gitna ng baybayin, habang ang alon ay tahimik at ang buhangin ay tila humihinga, lumapit ang matandang lalaki kay Odie. Sa kanyang kamay, may sisidlan ng asin, dugo, at pulang tela. Handa ka na ba? Tanong ng matanda. Hindi ito ritual ng lakas. Ito ay ritual ng pagharap. Tumanggo si Odie. Sa kanyang dibdib, ang pendant ay mainit. Sa kanyang isip, may mga tanong na hindi pa niya kailanman sinagot. Sa gitna ng bilog na bato, lumuhad si Odie. Inilagay niya ang kanyang kamay sa sisidlan, at binigkas ang unang pangalan. Takot. Sa sandaling iyon, lumitaw ang imahe ng kanyang ama, hindi bilang alaala, kundi bilang anino. Nakatalikod, hindi nagsasalita. Sa kanyang likod, may sugat na hindi pa gumagaling. Takot ako na baka hindi mo ako hinanap. Ang alon ay gumalaw. Ang buhangin ay nag-init. Sa kanyang palad, may lumitaw na marka, isang bilog na may bitek. Galit. Lumitaw ang imahe ng kanyang ina, nakaupo sa isang bangko, hawak ang larawan ni Odie bilang bata. Ngunit sa kanyang mata, may luha na pula. Hindi siya umiiyak, parang dugo ang bumabagsak. Galit ako na iniwan niyo ako. Galit ako na hindi niyo ako sinundo. Sa kanyang dibdib, may bigat. Sa kanyang likod, may lamig. Sa kanyang pendant, may liwanag. Pagdududa. Lumitaw ang imahe ni Odie, hindi bilang siya, kundi bilang isang batang lalaki na takot, nagtatago, at walang pangalan. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam kung tama pa ang ginagawa ko. Ang alon ay hamupa. Ang buhangin ay lumamig. Sa kanyang kamay, may lumitaw na pulang bato, may ukit ng salitang, katawan. Tumayo si Odie, hawak ang bato. Sa kanyang likod, si Jake ay nakamasid, tahimik, ngunit handang sumalo. Sa kanyang harapan, ang matanda ay ngumiti. Ngayon, kilala mo na ang sarili mo. Hindi bilang bayani, kundi bilang tao. Sa baybayin ng dugo, ang tunay na ritual ay hindi pagsigaw, kundi pagtanggap. At sa pagtanggap, may kapangyarihang hindi kayang kainin ng Yangga. Sa ikatlong gabi, habang ang alon ay tila humihinga at ang buhangin ay naglalagablab sa ilalim ng buwan, lumitaw ang Yangga. Hindi ito dumating na may sigaw. Dumating ito na parang alaala, dahan-dahan, tahimik, at puno ng bigat. Ang anyo nito ay hindi hayop. Hindi rin tao. Isa itong katawan na may bitek, mata na pula, at tinig na parang tinig ni Odie, pero mas mababa, mas pagod, mas galit. Si Jake ay napaatras, hawak ang panyo, handang tumakbo. Ngunit si Odie ay nanatili. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Tila alam niyang hindi ito laban ng lakas, kundi ng pagkilala. Lumapit ang Yangga kay Odie. Hindi ito nagalit. Hindi rin ito umatake. Tumayo lang ito sa harap niya, at nagsalita. Ako ang katawan mo kapag hindi mo na ako kilala. Ako ang anyo mo kapag tinanggihan mo ang sakit. Tumitig si Odie sa nilalang. Sa kanyang pendant, ang pulang bato ay kumikislap. Sa kanyang dibdib, may bigat na hindi niya maipaliwanag. Hindi kita kalaban, bulong ni Odie. Ikaw ang bahagi ko na hindi ko matanggap. Sa gitna ng baybayin, habang ang mga tao ay nakamasid mula sa dilim, binigkas ni Odie ang pangalan ng Yangga. Ako si Odie, at ikaw ang takot ko sa pagiging ako. Sa sandaling iyon, ang Yangga ay nanginag. Ang balat nito ay nagbago. Ang mata nito ay lumabo. At sa kanyang anyo, lumitaw ang imahe ng isang ina, mapatla, pagod, ngunit may ngiti. Anak, bulong ng imahe. Hindi kita iniwan. Ikaw ang iniwan ko sa sarili ko. Ang Yangga ay unti-unting naglaho, hindi sa hangin, kundi sa alaala. Sa kanyang pag-alis, naiwan ang isang pulang tela, may burden ng salitang, katawan. Inabot ito ni Odie, pinahiran ng asin at dugo, at inilagay sa pendant.
Si Jake ay lumapit, tahimik, ngunit may luha sa mata. Bro, hindi mo siya nilabanan. Tinanggap mo siya. Tumanggaw si Odie. Dahil minsan, ang tunay na laban ay hindi sa labas. Nasa loob. Sa baybayin ng dugo, ang Yangga ay hindi halimaw. Isa siyang tanong. At sa bawat tanong, may sagot na hindi laging maganda, pero laging totoo. Sa unang umaga matapos ang ritual, tahimik ang baybayin. Ang alon ay banayad, ang buhangin ay tila mas mapusyaw, at ang hangin ay may dalang amoy ng asin, hindi ng dugo. Si Odie ay nakaupo sa gilid ng tubig, hawak ang pendant na ngayon ay may pulang bato, tela ng katawan, at asin ng paggunita. Si Jake ay nasa tabi niya, nakatingin sa silangan, kung saan ang araw ay unti-unting sumisilip. Bro, bulong ni Jake, parang mas magaan ka ngayon. Tumanggaw si Odie. Hindi dahil wala na ang bigat, kundi dahil tinanggap ko na ito. Lumapit ang matandang lalaki, dala ang isang sisidlan ng tubig mula sa baybayin. Inabot niya ito kay Odie, sabay sabing. Ito ang alaala ng katawan, hindi bilang anyo, kundi bilang tahanan ng lahat ng sakit, galit, at pag-asa. Tinanggap ni Odie ang sisidlan. Sa loob nito, may piraso ng tela na may burden ng salitang, katawan. Isa na namang bahagi ng kasunduan ang buo. Sa likod ng baybayin, may daan, makitid, madamo, at may tunog ng hangin na tila may dalang bulong. Sa dulo nito, may amoy ng asin na mas malalim, at tunog ng alon na mas mabangis. Ito na ang susunod, sabi ni Jake. Baybayin pa rin, pero mas malalim, mas mapanganib. Tumayo si Odie, hawak ang pendant, at tumingin sa daan. Hindi pa ito Biringen, pero mas handa na tayo. Habang naglalakad sila palayo sa baybayin ng dugo, narinig ni Odie ang tinig ng Yangga, hindi sa hangin, kundi sa loob ng katawan. Kung kilala mo na ang katawan mo, handa ka na bang kilalanin ang puso mo? Hindi sumagot si Odie. Ngunit sa kanyang hakbang, may tapang. At sa kanyang katahimikan, may sagot. Sa baybayin ng dugo, natutunan ni Odie na ang katawan ay hindi laging buo. Minsan, ito ay bitek. Minsan, ito ay sugat. Pero kung kaya mong tanggapin ang anyo mo, kaya mong hanapin ang tahanan mo.